Part 13, Lara. Guys, ito na ang katapusan ng ilusyon. Yung kinatatakutan nating lahat, sa wakas ay narinig na ni Lara. Ang nakatagong plano ni Calix, ang katotohanan ng business lang ang lahat para sa kanya. Ang sakit, 'di ba? Yung tipong akala mo mabubuo ng pag-ibig pero isa lang palang napakalaking bitag para sa kumpanya. Pero wait, huwag kayong bibitaw agad dahil sa episode na ito, makikita natin ang pagbabago ni Lara. Hindi na siya yung assistant na basta na lang magpapaapi. Mula sa pagiging martir, handa na siyang maging spy. Sasamahan natin si Lara sa isang mapanganib na laro. Tatanggapin ang utos ng mga kaaway ni Alex para sa isang lihim na misyon, ang iligtas ang lalaking nanloko sa kanya. Kakayanin ba niya ang magkunwaring kasabwat habang durog na durog ang puso niya? At hanggang kailan niya kayang itago ang puot sa likod ng mga ngiti at halik ni Calix? Ang laro ay nagsimula na. Tara, sabay-sabay nating tunghayan kung sino ang unang matatalo. Kinabukasan ng hapon, inihatid ni Calix si Lara sa mentorship session nito. Wala pang professor kaya't ninakawan pa niya ng halik ang asawa. Calix, umalis ka na at padating ng professor ko? Nakangiting taboy ni Lara. Niyakap pa niya ito ng mahigpit. Bago umalis, bumalik na siya sa opisina sa dami ng trabahong nakatambak. Nagulat siya sa pagdating ni Luther, ang matagal ng kaibigan at isang magaling na negosyante din. Nagyakap silang dalawa. Long time no see, bro. Masayang bungad ni Luther na iabot ng isang bote ng wine. Tikman na natin yan. Aniyang nagtungo sa minibar at kumuha ng 2 baso at nagsali ng alak. Ibinigay sa kaibigan ng isa. Umupo siya sa leather couch, hawak ang basong may yelo at alak. Tumapat sa kanya si Luther. Bro, kamusta? Nawala lang ako na ilang buwan, pagbalik ko may asawa ka na. At hindi ang kabinabaliwan mong si Brianna, kundi ang assistant mo. Ano nangyari? Gulat na gulat ako. Tumahimik siya, sumimsim ng alak at saka tumingin sa bintana. Ang totoo, mahal ko pa din si Brianna, pero sinaktan niya ako at iniwan. You are not over her. Wait, paano ang assistant mong pinakasalan mo? Ang gulo. Panay pa ang post mo sa social media about her. Paano mo bahatiin ang puso mo sa 2 babae? Kinakabahan ako sa plano mo. Ang plano ko, simple lang. I will protect my legacy. Ayoko mapunta sa ibang pinaghirapan ko. Kaso si Lolo Matias binigay kay Lara ang 50% ng share ng Megawide. Isa lang ang paraan para mabawi ko. Kailangan may magmana. Kailangan magkaanak kami. Wait, anak? Ipaliwanag mo, bro. Si Lara. She's loyal and kind. Perfect para sa plano. I will make sure na mabubuntis ko siya at kapag may anak na kami, may magmamana ng 50% ng kumpanya. Automatic maililipat sa anak namin ang shares na nakapangalan sa kanya. Kapag nangyari yon, mas kontrolado ko ang buong kumpanya. Bro, seryoso ka? Alam ba nila ang plano mo? Ani Luther na shock at tila hindi makapaniwala. Umiling siya. Pinaibig ko siya para mapaikot sa palad ko. Ang goal ko siguraduhing ligtas ang kumpanya. Kailangan namin magkaanak, iyon ang susi. May mga taong gusto kong alisin sa posisyon para makagawa ng masama sa kumpanya na hindi ko hahayaang mangyari. Kung may anak ako, may legal ground ako to retain control. Ako ang guardian ng bata dahil ako ang ama. At si Lara, anong papel niya sa puso mo? Hindi to tungkol sa puso, Luther. Business to. Si Brianna pa rin ang mahal ko. Gusto ko lang matutunan niya ang halaga ko para hindi niya na ako iwan kaya hindi ko pa ako nakikipagbalikan sa kanya. Kapag naayos ko ng lahat, siya pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. You're playing with fire, Calix. Ang daming posibleng masaktan dito. Bro, kung tatanungin mo ko, that's so mean para kay Lara. Kawawa ang assistant mo. I don't care, basta sa dulo ako ang panalo. Aniyang uminom ng alak at ramdam niya ang pagguhit ng pait sa lalamunan. Hindi dumating ang professor ni Lara sa araw na yon, kaya balik trabaho siya kaagad. Sa totoo lang, nahihiya siya sa opisina dahil sinasabay niya ang pag-aaral kaya naman sinisiguro niya na maayos ang trabaho niya. Di niya bibiguin si Lolo Matias at si Calix na nagtitiwala sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Calix upang iabot sana ang contract papers na kailangan mapirmahan. Nakabukas ang pinto, bahagyang nakaawang. Narinig niyang boses ng 2 lalaking nag-uusap. Hawak niya ang doorknob. Bago pa niya maitulak ang pinto, nadinig niya na ang boses ni Calix.
Para bang humindo ang mundo niya sa natuklasan. Daig pa niya ang nasabugan ng bomba. Tila may pumunit sa puso niya habang isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umatras. Hawak ang mga papel na kanina lamang ay buong galak niyang hawak. Peke lahat ng pinapakita ni Calix. Puro kasinungalingan. May bahagi ng utak niya ang tumatangging maniwala sa nadinig. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Calix. Maliwanag ang mga sinabi nito. Napaatras siya at naglakad palayo. Mabigat na mabigat ang dibdib. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Pagsapat niya sa ground floor, nasa lubong niya si Jessa. Lara, okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo. Inabot lang niya ang papel na hawak dito. Hindi niya ito nilingon. Hindi siya makapagsalita. Diretso lang siya sa pintuan. Tila nawawala sa sarili. Nagsimula siyang maglakad sa kalsada. May mga tao siyang nababangga at nagagalit sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin. May ilang sasakyan din na bumubusina, ngunit hindi niya alintana. Namalayan na lamang niya, tumutulo na ang luha niya. Madilim na ang paligid. Naglakad siya na naglakad, tulala at blankong isip. Ang mga luha hindi niya na pinupunasan. Para siyang nilamon ng kawalan. Kung anong sobrang saya niya ng mga nakarang araw, siyang ilang libong doble ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Nagpatuloy siya, wala siyang direksyon, walang patutunguhan. Parang gusto niyang mawala na lang sa mundo. Napakatanga niyang maniwala na mamahalin siya ng isang Calix Toledo. Bakit mo to ginawa, Calix? Akala ko, totoo. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Flashback ng mga matatamis na alaala nila ni Calix ang sumagi sa isipan niya. Yung amusement park, ang ulan, ang mga halik, ang mga yakap, at ang mga salitang mahal kita na ngayon tila laso na sa kanyang sistema. Umupo siya sa ilalim ng puno sa parke, humahagulgol na. Hindi niya pansin ng mga taong napapatingin sa kanya. Maya-maya natatawa na siya kasabay ng pagluha. Lumipas sa mga oras, ang dating masayahing puso, durog na durog at hindi niya alam kung paanong pupulutin ang maliliit na piraso. Ang mundo niya ay gumuho. Ang pag-ibig na inakala niyang kanlungan, isa lang palang bitag. Pagkabukas ng gate ng mansyon, halos wala sa sarili si Lara habang naglalakad papasok. Sa bawat takbang ramdam niya ang bigat ng lihim na ngayon bumalot sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa pintuan, agad bumungad si Calix na nakapantulog na. Lara, anong nangyari? Saan ka ba galing? Naiwan mo ang cellphone at ang bag mo sa opisina. Humahango si Calix na nag-aalala. Gusto niyang palakpakan ito sa galing ng pag-acting. Mukhang totoong concern. Nagpanggap siyang kalmado, pero tila nag-aalborotong bulkan ang kanyang damdamin. Iniwas niya ang mga mata. Naglakad lang, tapos umuwi ako sa amin. Kinamusta ko lang sila nanay at tatay. Ani ang nagka-crack ang boses. Teka, umiiyak ka ba? May problema ba sa bahay? Sabihin mo lang. Nakanda akong tumulong. Alam mo namang ayokong malungkot ka. Anitong hinawakan siya sa balikat. Nagkiskis ang mga ngipin niya sa tindi ng tinatagong emosyon. Naikuyom niya ang kanyang palad. Okay lang ako. Nagkukwentuhan lang kami kaya't nagdadramahan ng konti at kaya nagkaiyakan. Kailan niyang binuntutan ng tawa. Agad siyang inalalayan ni Calix papasok. Dapat tumawag ka para nasundo kita. Teka, gusto mo kargahin na kita? Mukhang pagod ka na eh. Hindi na, kaya ko pang maglakad. Habang umaakit sila sa hagdan, ramdam niya ang tibok ng puso niya sa kaba na baka mabasag ang maskara niya anumang oras. Parang gusto niyang sampalin ng lalaki sa panggagago sa kanya. Sa loob ng kwarto, tahimik siyang nagpapalit ng damit. Sa salamin, tingnan niya ang sarili. Hindi na siya masaya na dalagang puno ng pangarap noong nagsisimula siya sa Megawide. Hindi na siya po pwedeng magpahalata na alam niya ang lahat hanggat hindi pa niya alam ang gagawin. Pagbalik sa kwarto, nagdala si Calix ng mainit na tsaa. Umupo sila sa sofa at para bang wala lang. Nagsimulang magkwento si Calix tungkol sa mga plano sa kumpanya. Pinilit niyang makinig. Pinilit niyang tumango at ngumiti sa tamang oras. Pero sa loob-loob niya ang bawat salita nito ay parang kutsilong sumusugat sa puso niya. At nakapagtatakang humuhupa ang galit niya. Mas damang ang paninisi sa sarili sa katangahan na maniwala na ang isang CEO ay nagmamahal sa isang assistant lamang. Napansin ni Calix na tahimik siya. Pagod ka na ba? Halika na, magpahinga ka na. Matulog na tayo. Ang dami ko kasing kwento eh.
Tumango lamang siya at sumunod, ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa katabi ni Calix, nakatalikod siya dito at sa dilim. Tuluyan na namang pumatak ang mga luha na kanina pa niya pinipigil. Maaga pa lang nasa opisina na si Lara. Inanuhan niyang pumasok si Calix. Medyo umiiwas siya ng bahagya. Maaliwalas ang mukha niya at walang bakas ng pag-iyak kagabi. Sa loob-loob niya malinaw na ang desisyon. Hahayaan na lamang niyang magpatuloy si Calix sa plano nito. 3 buwan na lamang wala sa 6 na buwang kasunduan. Mabilis na lamang iyon. Habang naghihintay ng araw na iyon ay bumubuo na rin siya ng sariling plano. Habang inaayos niya ang mga papeles sa mesa nito, ramdam niya ang matatag na tibok ng puso niya. Kung gusto nitong gamitin siya para sa kumpanya, gagamitin din niya ang lalabing oras para matuto sa larangan ng negosyo. Lahat ng perang binibigay nito iipunin niya at ibabalik dito. Kapag tapos na ang kasunduan, aalis na siya at hindi na muling magpapakita pa. Pumasok si Calix, nakasuot ng dark blue suit at agad siyang binati. "Good morning, Lara." Nagulat ako pagising ko, wala ka na sa tabi ko. Ang aga mong pumasok. Marami akong naiwang trabaho kahapon at marami ka ring schedule today. Gusto ko lang siguraduhin na ready na ang lahat. Sa buong araw, balik siya sa pagiging perpektong assistant. Organized, mabilis kumilos, laging nakangiti. Siya ang unang sumasalo ng tawag, nag-aasikaso ng kape at naghahanda ng meeting presentations. Sa loob ng boardroom, nakatabi siya kay Calix. Kalmado, walang halong awkwardness mula sa nangyari kahapon. Sulitin na lang niya ang mga araw na darating. At hindi nila alam ni Calix, bawat segundo na magkasama sila ay naging paalam na unti-unti niyang tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Paglabas ni Lara mula sa opisina upang kunin ang naiwang file sa kotse, sinalubong siya ng isang pamilyar na boses. "Lara, kamusta ang sister-in-law ko?" Napalingon siya. Nandoon si Casper, nakatayo sa gilid ng kotse nito, naka-half smile, hawak ang cellphone. "Pwede ka bang makausap? Saglit lang." Nag-aalangan siya pero may kung anong kuryosidad sa tono nito. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Casper. Pinindot nito ang play button. Muling bumungad sa pandinig niya ang pamilyar na boses ni Calix at Luther. Eksaktong usapan na narinig niya kahapon sa opisina. Ang bawat salita ay parang muling sumaksak sa puso niya. Paano mo nakuha yan?" Ani ang nagulat. Ngumiti si Casper, parang nananabik sa reaksyon niya. Kapag gusto mong malaman ang sikreto ng isang tao, laging may paraan. Iligal ang makinig sa usapan ng iba, aniya. "Masakit bang maloko?" "Nakakagalit, hindi ba? Kaya nga kahapon nagmamadali kang umalis kasi hindi mo kaya ang sakit na dinulot sa'yo ng tuso kong stepbrother." Nilabas nito ang tseke sa bulsa. 50 million. "Sa'yo lahat ng yan. Kung makikipagsabatan ka sa akin para pabagsakin si Calix. Alam ko, matalino ka at pinagkakatiwalaan ka niya." Napakorap si Lara. 50 million. Hindi biro ang halagang yon. Pero higit pa roon alam niyang hindi para pabagsakin si Calix ang interes niya. Gusto niyang malaman ang galaw ng mga kaaway nito. Kung makukuha niya ang tiwala ni Casper, maaari niyang mabantayan si Calix ng mas mabuti. Taka nga siyang talaga. 50 million, malaki yan. At gusto mo kong maging kasabot mo? Exactly. Alam ko namang may masama ka ng loob lang sa kanya. At tutulungan kitang maghigante, biruin mo. Nakaganti ka na, nagkapera ka pa. Napatingin si Lara sa tseke at saka bumalik ang tingin sa mata ni Casper. "Sige, sabihan mo ko ng plano ninyo, tutulong ako." Di alam ni Casper sa likod ng pagpayag niya, may lihim siyang misyon. Hindi para sirain si Calix, kundi para iligtas to sa kaaway. Pagbalik ni Lara sa opisina, bit-bit ang ilang folders at ang brown envelope, pilit niyang pinanatili ang normal na kilos. Nakaupo si Calix sa swivel chair, nakasandal at abala sa pagbabasa ng reports. "Nakuha mo ba yung hinihingi kong project file?" "Yes, nasa folder na to." Lumapit siya sa desk. Marahang inilapag ang folder at kasabay nito ay sinadyang ilaglag ang ballpen mula sa kanyang kamay. Gumulong ito pababa, tuwid na dumiretso sa ilalim ng desk ni Calix. "Ay, wait lang." Lumuhod siya para abutin ito.
Sa ilalim ng desk agad niyang nakita ang hinahanap na maliit na wiretapping device na nakakabit sa gilid ng table frame. Halos hindi pansinin kung hindi hahanapin. Sinadya niyang magtagal ng bahagya, parang nahihirapan abutin ang ballpen para siguradong makikita rin to ni Calix. Nakita niya sumulyap si Calix pababa, kunot noong napatingin sa tinititigan niyang device. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi siya nagsasalita pero sapat na ang tingin niya para ipahiwatig na may ibang nakikinig. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ng ballpen at ngumiti na parang walang kakaiba. Here you go. Kinuha ito ni Calix pero hindi na bumalik pa sa pagbabasa. Tumikhim lang ito at parang napaisip. Malinaw na naiintindihan ang mensahe na ipinarating niya nang hindi binabanggit ang wiretap. Ngayon, alam na ni Calix na may nakikinig ditong ibang tao at may nagbabalak ng hindi maganda. Hindi nito inalis ang wiretap. Malamang gusto nitong mapaniwala ang kalaban na wala itong alam. Sa kabila ng lahat na natili siyang kakampi nito. Napatitig siya sa CEO. Sa kabila ng bigat sa dibdib niya sa kaalaman ng tunay na plano nito, pinili niyang sulitin ang nalalabing 3 buwan. Hindi para patagalin ang sakit kundi para makaipon ng lakas at kaalaman habang tinatandaan ang bawat titig, bawat ngiti at bawat haplos nito na hindi magtatagal. Uwian na. Ang pagod ni Lara parang pang 1 taon na. Iba talaga kapag ang pagod ng katawan at isipan sinamahan ng emosyonal na pagod. Tahimik na naglalakad sila ni Calix papunta sa elevator. Pareho ng pagod pero may kakaibang alon ng tensyon sa pagitan nila. Pagsara ng pinto, ramdam ni Lara ang bigat ng katahimikan at ang mabangong amoy ng kulong nito na palaging nagpapahina sa tuhod niya. Napatingin siya sa panel para pindutin ang floor number. Naunahan siya ni Calix. Lumapit to ng bahagya. Nagdikit ang mga braso nila. Kanina ko pa gustong gawin to. Ang alin? Hindi to sumagot kaagad. Sa halip, mas dumapit ito. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga nito sa gilid ng kanyang mukha. Halikan ka. Bago pa siya makapag-react, marahan siyang hinawakan ito sa bewang at hinila siya papalapit. Napatitig siya sa mga mata ni Calix at doon niya na naramdaman ang bahagyang pagyuko ng lalaki. Isang mainit, mabagal at mariing halik ang dumapo sa labi niya. Sa una nanigas siya, gusto niyang umatras. Gusto niyang ipaalala sa sarili na niloloko lamang siya. Para mas brutal, ginagamit lang siya nito para sa pansariling intensyon. Para mas masakit, pinaalala niya sa sarili na si Brianna pa rin ang mahal nito at hindi siya. Pero nang maramdaman niya ang paraan ng paghawak nito sa kanya, mahigpit, parang ayaw siyang pakawalan at nang malasahan ng matamis na halik, unti-unti siyang bumigay. Ramdam niya ang tibok ng puso nito laban sa dibdib niya. Pagbitaw ni Calix, nakatitig pa rin to sa kanya, tila may ibig sabihin sa mga mata. Don't look at me like that. Baka hindi na kita bitawan. Hindi siya sumagot, nanatili lang siyang nakatingin, tinatago ang kirot sa dibdib. Kasi alam niya, gaano man katotoo ang halik na yon sa pandaman niya sa likod nito ay isang kasinungalingan. Makalipas ang 3 araw mula na mag-usap sila ni Casper sa parking, tumanggap si Lara ng text mula dito. Saglit siyang lumabas upang makipagkita sa lalaki. Inihanda niya ang voice recorder. Sa susunod, bibili na rin siya ng video recorder bilang ebidensya. Siniguro din niyang kita ang mukha nilang dalawa sa CCTV ng restaurant. Sa ilalim ng malamlab na ilaw ng rooftop bar, umupo siya sa tapat ni Casper. Naka-dark suit ito. May hawak na baso ng red wine at nakangiti na parang may masamang binabalak. May unang assignment ka. Simple lang, napakadali mong magagawa. Anong ipapagawa mo? Ani ang poker face. Mula sa isang leather briefcase, nilabas ni Casper isang brown envelope at itinulak ito sa kanya. Pagbukas niya, nakita niya ang mga legal-looking documents, mga withdrawal authorization forms at ilang kontrata na pirma na lamang ang kulang. Ikaw ang personal assistant niya. May access ka sa desk niya, sa schedule niya at sa signature niya. Kailangan mo lang pirmahan ng mga to sa kanya, discreetly. At anong laman ng mga yan? Transactions worth hundreds of millions. Kapag napirmahan ni Calix, lalabas sa records na siya mismo ang nangungupit sa Megawide. Perfect leverage para tuluyan siyang masira. Anitong nakangisi. Di niya pinapahalata ang panginginig ng kamay habang muling sinara ang envelope.
Sa tagal ng pagiging assistant ni Calix, alam ko, binabasa niya lahat ng pinipirmahan niya kaya hindi madali ang sinasabi nito. Make him sign. Alam ko, magaling ka dyan. Gamitin mo ang charm mo o kung ano man ang kailangan mo. Basta siguraduhin mo walang makakahalata. Ilalatag ko ang mga papeles na yan at ihahalo sa mga dapat niyang pirmahan. Ngayon kapag napansin niya, malaking problema yan. Tumayo si Casper, iniwan ang envelope sa mesa at marahang tumapik sa balikat niya. Basta, subukan mo. Malaki ang tiwala namin sa ni Papa. Welcome to the real game, Lara. Habang lumalabas siya ng restaurant, mahigpit niyang hawak ang envelope. Hindi niya akalain na pati si Don Ricardo nais ding mapabagsak si Calix. Tatanggapin niya ang utos pero hindi para pabagsakin si Calix. Gagamitin niya to para malaman ang mga plano ng kalaban at para makahanap ng butas kung paano nila matatalo sa sarili nilang laro ang mga ito. Ngunit worth it ba na itaya ang buhay niya sa lalaking niloloko lamang siya? Grabe mga bes, ramdam nyo ba yung pait? Yung tipong kailangan mong ngumiti sa taong unti-unting pumapatay sa puso mo. Hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil kailangan mong maging mas matalino sa kanya. Ibang klase ang tapang ni Lara ngayon. Mula sa pagiging biktima, siya nang humahawak ng baraha. Pero hindi ba kayo natatakot para sa kanya? Ang maglaro sa apoy kasama si Casper at Don Ricardo ay parang paglalakad sa minefield. Isang maling galaw at ang mismong taong minamahal niya, si Calix, ang maaaring makasira sa kanya ng tuluyan. Sabi nga nila, keep your friends close but your enemies closer. Pero paano kung ang taong pinakamalapit sa puso mo ay siya palang kaaway ng iyong dignidad? Sa tingin niyo ba hanggang saan ang itatagal ng pagpapanggap ni Lara? At si Calix, kailan niya kaya malalaman na ang assistant na ginagamit niya ay ang mismong nagpoprotekta sa kanya sa likod ng mga eksena? I-comment nyo sa ibaba. Team Lara ba kayo na maghihigante? O Team Calix na umaasang magiging totoo ang lahat sa huli? Abangan natin kung paano sasabog lahat ng lihim na ito sa susunod na bahagi. Ako ang inyong narrator si Miss Sandra. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dahil ang bawat yugto ay papalapit na sa katotohanan na babago sa lahat. Hanggang sa susunod na yugto, maraming salamat po.